Actually, nahuli tayo dahil nagmi-meeting pa kami at may kaugnayan ito sa national meeting namin dyan sa Tagbilaran City ngayong Saturday, Sunday at Monday. So, kaya ako ang inaatasan ngayon na magtalakay at tatalakayin natin, sagutin itong grabing banat sa isang pastor na si Pastor Edwin Canonigo tungkol sa mga imahe o mga santo. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Naniniwala kayo na may Diyos na lumikha sa langit at sa lupa. Bakit sumasamba pa kayo sa mga ribulto at sa mga taong matagal nang namatay? Yon ang pahayag niya, mga kapatid. No? Kung naniniwala daw tayo yung mga Katoliko sa Diyos na sinasamba natin, bakit tayo sumasamba sa matagal ng patay? No. Una, sasagutin natin ito ng punto por punto din. Unang punto niya, kung totoo tayong mga Katoliko na naniniwala sa Diyos na lumikha sa langit at sa lupa, bakit sumasamba tayo sa mga ribulto at sa mga taong matagal ng patay? Bago natin yan sasagutin, mga kapatid, ang akusasyon sa pagsamba sa mga ribulto, uunahin muna natin yung premise niya na tungkol sa paniniwala. Kung naniniwala ba tayo sa Diyos na lumikha sa langit at sa lupa? Of course, opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, napakalinaw sa Catechism of the Catholic Church, number 152. Ito ang ating mabasa. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. So napakalinaw po ang mabasa natin sa opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Never ceases to proclaim her faith in only one God. So, kung naniniwala tayo ng Diyos, bakit naniniwala tayo ng mga ribulto o mga monumento ng mga santo? Una, dahil ang Diyos na pinaniniwalaan natin na nagbabawal sa mga rebulto ng Diyos-Diyosan sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 hanggang 5, ay siyang Diyos na pinaniniwalaan natin na nag-utos, nagagawa ng monumento, rebulto sa mga banal ayon sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22. Ngayon, sa punto niyang sinasamba natin ang mga rebulto, madalas itong ginagamit sa mga nagsusulpotang mga sekta, lalo na sa kanilang mga ngaral, mga kapatid. Kung bakit daw tayong mga Katoliko sumasamba sa mga rebulto dahil lumuluhod tayo? So, ating sasagutin ito. Ang grabing tuligsa nila. Ano po ba ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko? Sinasamba ba natin bilang Diyos ang mga santo? Ito ang mabasa sa aklat Our Catholic Faith by Monsignor Moro sa page 220. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. See? Napakakalinaw sa aral ng Simbahang Katoliko, ngunit taliwa sa mga ikinakalat na tsismis at tuligsa sa mga nagsusulpotang sikta sa ating panahon. Hindi natin sinasamba ang mga imahe o rebulto o larawan bilang mga Diyos. Sa halip, ito ay nagpaalala lang sa mga bayani sa ating pananampalataya. Halimbawa, kahit sa modernong pamaraan, mga kapatid, ginagamit natin ang Facebook. Makita din natin ang mukha ni Pastor Canonigo, Edwin Canonigo, na tera ng tera sa pananampalatayang Katoliko. Di po ba anong
Anong maisip ninyo pag makita ninyo ang mukha ni Pastor Canonigo na tira ng tira sa pananampalatayang Katoliko? Di po ba parang nag-iba na ang ating pakiramdam? Bakit, Pastor Canonigo? Oh, yung grupo ng Satanic Church, meron silang larawan. Meron silang Baphomet. Tinitira ba ninyo yan? Hindi. Kasama yan sa tumitira pa sa simbahang Katoliko. Yung grupo ni Anton LaVey. Ang kanilang tinitira at mariing tinutulig sa sacred images, veneration of the bodies of saints, sign of the cross, sacraments. Bakit kaya itong Satanic Church at ang mga grupong nagsusulputan ay nagkaisa laban sa simbahang Katoliko? Di kaya kayo'y magkasama lang? Mga kapatid sa Lumang Tipan, alam naman natin na ginagamit din ang rebulto o larawan at ito'y utos ng Diyos ayon sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 18. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. So ang Diyos na nagbabawal sa mga rebulto ng Diyos-Diyusan ay siyang Diyos na nag-utos na magawa ng rebulto hindi sa Diyos-Diyusan kundi larawan ng banal. Bakit ipinagawa ng Diyos ang 2 kerubing ginto? Ang sagot, malinaw ang mabasa natin sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 22. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng 2 kerubin. Doon ko ibibigay ang kautusan ko sa mga Israelita. Malinaw na ang Diyos ay espiritu, ngunit ang tao hindi tayo espiritu lang, kundi meron tayong katawan, mga kapatid. Kaya ang ating Diyos na pinaniniwalaan ay nakipag-communicate natin sa pamamagitan ng senses. Ang mga larawan at mga rebulto ng mga santo, mga kapatid, ay ginagamit para maalala, lalo na sa mga sumasampalatayang Katoliko, na ang mga santo ay mga bayani sa ating pananampalataya para sila ay matularan sa paniniwala nilang pagsunod sa at lalo na yung pagmamahal sa Diyos. Hindi sila sinasamba bilang Diyos. Katulad lamang sa rebulto sa Mahal na Birhen Maria na mga dalas natin makita sa simbahan, sa kapilya, ito ay nagpaalala sa lahat ng mga Katolikong sumasampalataya, mga kapatid, na dapat magiging mabuting ina sa mga anak dahil magiging walang kwenta ang pananampalataya sa isang ina kung napabaya niya ang kanyang mga anak. Tulad sa ibang sikta, wala silang Mahal na Birhen Maria na ina, anong nangyari nila? Watak-watak. Parang naiwanan sa pagmamahal ng kanilang ina. So madalas na sinasabi sa mga sulpot, mga kapatid, na itong mga rebulto ay Diyos-Diyosan natin. Pero alam nyo ba, sa Biblia, ang Diyos na nagbabawal sa mga rebulto ng Diyos-Diyosan, malinaw naman, siya ang nagpagawa ng mga rebultong magpapaalala. At hindi lang yan, sa iba pang talata, may mabasa tayo, mga kapatid, sa Josue Kapitulo 4, versikulo 6. Ito ang mabasa natin. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ng Panginoon. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan. Ano daw? May mga batong nagpaalala sa ginawa ng Panginoon. Ano yung bato yan kung gagamitin natin ang translisyon ng Protestante The Living Bible? Ito ang translisyon, mga kapatid. We will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, what is this monument for? You can tell them, it is to remind us
that the Jordan River stopped flowing when the ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. See, may monumento pala na ano daw ang silbi ng monumento, mga kapatid. Napakalinaw. Ang silbi ng monumento, the monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. So malinaw dito, mga kapatid, na sa ibang talata, yung monument, bato. At yung batong iyan ay pinapaalala sa mga taga-Israelita ang mga bagay na nagawa ng Diyos. Kahit kung tingnan natin anong anyo pa, anong itsura pa, basta kung yon ay inaalala mo ang Diyos mismo, ito ay nangangahulugan na ikaw ay lubusang naniniwala sa Diyos. Hindi mo naman kailangan na maeksaktong itsura, bato nga, paalala sa ginawa ng Diyos. Ang mahalaga dito ay para sa Kanya ang pag-alala. Dahil, kung tignan natin, bakit kailangan nating alalahanin, lalo na ang mga mabuting gawa, sa Roma Kapitulo 5, versikulo 8, ito ang pahayag. Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kaniyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So, yun ang mabasa natin sa Biblia, na ang mabuting gawa ng Diyos, namatay ang ating Panginoong Hesus para sa atin. Kaya kung gagamitin natin ang salin ng mga Protestante, lalo na ang The Living Bible, anong mabasa natin? Sa Galatians chapter 1 verse 3, eto mga kapatid, "O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to say the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross." Napakalinaw, ginamit natin ang iba't ibang salin. Hindi ibig sabihin na sola eskriptura tayo. Pero dahil gusto nila mabasa letra por letra, ginagamit natin ang salin ng Protestante upang pagbigyan natin sila sa kanilang gusto. So, ngayon, anong sabi sa naturang salin? Malinaw, "I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross." So, pag nakita natin, mga kapatid, yung duguan, yung kurunang tinik, yung sugatan, may butas ang kamay, may butas ang paa, at yung kiliran, ano ang naalala natin? Di ba? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, sa pamamagitan nun, mga kapatid, tayo ay tinubos sa Kaniyang banal na dugo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at mapawi ang ating mga kasalanan dahil pinadaman niya ang Kaniyang kaluwalhatian at pagmamahal sa atin. Ngayon, sinasamba daw natin ang mga taong matagal nang patay. Ito, pakinggan natin siya sa kaniyang banat. Bakit sumasamba pa kayo sa mga ribulto at sa mga taong matagal nang namatay at haharap sa mga ribulto nila? O, yun. Sumasamba tayo daw sa mga ribulto ng mga taong matagal nang patay. Bago natin sasagutin yung mga santo na matagal nang patay, lilinawin natin, mga kapatid, dahil itong ibang sikta na walang sariling Biblia,
nakibasa lang sa Biblia, di nila alam na merong word na pagsamba, worship, pero nangangahulugang paggalang o honor. At may salitang pagsamba, worship, na ang kahulugan ay adoration. Tanong, biblical ba na ang salitang worship ay paggalang? Malinaw yan. Sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20, King James Version, and David said to all the congregation, now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads and worshipped the Lord and the King. Ano daw? Worship the Lord and the King. Ibig po ba sabihin dahil ginamit ang salitang worship, the Lord and the King, pag Diyos na pati sa hari? Tingnan natin ang Good News Bible na salin. Ano ang mabasa? Ito ang ating mabasa sa salitang worship na ang salin. Then David commanded the people, praise the Lord your God, and all the assembly, praise the Lord of their ancestors, and devout law, and give honor to the Lord and also to the King. So dito, malinaw mga kapatid, Biblia mismo ang ginagamit natin na ang salitang worship hindi nangangahulugan na pag-Diyos na. Merong worship na ang kahulugan honor. Kaya sa opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, ito ang mabasa natin sa My Catholic Faith, page 191, we honor sacred images in order to show our veneration for the person that represent, not to adore them as gods. So ito'y taliwas sa mga chismis na akusasyon sa mga nagsusulpotang sikta, mga kapatid. At yung sabi nila, matagal na silang patay. Excuse me po, kahit matagal na silang patay, pero ang mga buhay, ang mga banal, ay buhay na buhay. Dahil ang Diyos na pinaniniwalaan ng Simbahang Katoliko na nakasulat sa Biblia ay Diyos, hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Ano sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Matthew chapter 22 verse 32. I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living. Matagal nang patay sila si Jacob, Isaac, Jacob, mga kapatid. Abraham. Pero, anong sabi? He is not the God of the dead, but of the living. At kahit ang kanilang katawan matagal ng patay, sila'y dapat nating alalahanin. Ito ang mabasa natin, mga kapatid, sa Ecclesiastico Kapitulo 44, versikulo 1-2, ituloy natin sa 14-15. Ito ang mabasa natin. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking tanyag noong kaniyang kapanahunan. Sa pamamagitan nila'y ipinakilala ng Panginoon ang kaniyang kadakilaan at ipinakilala ang kaniyang kapangyarihan mula pa. At ituloy natin sa 14 at 15, matagal nang libing ang kanilang mga bangkay, subalit nananatili pa ring buhay ang kanilang alaala. Matatanyag sa mga bansa ang kanilang karunungan at patuloy silang pararangalan sa buong sambayanan. See? Napakalinaw yan, mga mahal na kapatid. Pero ang problema lang, wala silang Deuterocanonical books.
Wala silang eklesiastiko. Bakit? Dahil ang unang King James Version 1611, alam naman natin, meron pa yung apocryphal books na tawag. Pagdating na sa 1827, abay, tinanggal nila. Kulang na ang ikalawang King James Version na labas sa 1827. Kaya ang Bibliang dala nila, walang sirak, walang eklesiastiko. Therefore, ang Biblia nila kulang, kaya ang aral nila kulang din, mga kapatid. So, sa Biblia ba, dapat sila gawan ng monumento sa loob ng templo? Napakalinaw yan sa Isaiah Kapitulo 56, versikulo 5. Then I will set up a monument in the area of my temple. Their names will be written on it. That will be better for them than having sons and daughters. So ano daw? I will set up a monument in the area of my temple. Kaya, kung makapasok kayo mga kapatid, sa templo daw na walang monumento ng mga santo, ay di yan, di yan templo. Budiga yan. Budiga sa pirated na sekta. At, anong silbi ng monumento? Balikan natin ang Josue Kapitulo 4, versikulo 6. We will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, what is this monument for? You can tell them, it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. Napakalinaw, mga mahal na kapatid, na nasa Biblia daw. At ito pa ang kaniyang pahayag. Pakinggan ninyo. Hindi to mataas. Yung ilang bahagi lang sa tira niya. Hindi ang Diyos ang inyong pinaparangalan because yung sinasambit, dinadasalan ninyo sa tuwing may festa ay hindi ang Diyos kundi ang mga ribulto. Ngayon, hindi daw ang Diyos ang ating pinarangalan, kundi yung mga ribulto. Ayon kay Pastor Edwin Canonigo, grabing paratang ito sa sulpot na mga ngaral, mga kapatid. Tanong, may mabasa ba tayo sa Biblia na ang Diyos ay parangalan, dakilain sa pamamagitan ng kanyang mga santo? Napakalinaw yan. 2 Thessalonians chapter 1 verse 10, Christian Community Bible. On that day, the Lord will be glorified in His saints. See? Sa araw na yon, ang Diyos ay dadakilain sa pamamagitan ng kaniyang mga santo. So, napakalinaw, mga kapatid, na ang ating kapatid ay tira ng tira, di nakabatay sa tamang aral ng simbahang Katoliko. Tirang-tira lang kung ano ang interpretasyon. Ngayon, halimbawa para maunawaan ninyo, meron kayong drawing at pinupuri ko yung drawing niyo. Ikaw ang nag-drawing, pinupuri yung drawing niyo. Ibig po sabihin, mga kapatid, magalit ka dahil pinupuri yung drawing mo? Hindi. Kung pinupuri yung drawing mo, pinupuri din pati na ang nag-drawing. Di po ba? Kaya, kung ang banal ay pinupuri din ang source ng kabanalan. Anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Juan Kapitulo 17, ang lahat ng akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay akin. At
naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. Ay naku, napakalinaw mga kapatid. Ano daw umano? Sino yung sila? Di po ba may ang tunay na iglesia, unang Korinto 14:33, iglesia ng mga santo. Iglesia ng mga banal at tinatawag ang mga miyembro sa kabanalan, unang Pedro 1:16. Pero, bakit daw tayo lumuluhod at sumasambit ng panalangin? Ngayon, di ba alam nila na may lumuluhod sa harap ng santo at nanalangin pa nito? Di ba nila yan alam? Eto mga kapatid, basahin ninyo ang 2 Kings chapter 1 verse 13. Ito ang ating mabasa. And he sent again a captain of the third 50 with his 50. And the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. See? Ano daw? Ang kapitan lumuhod sa harap ni Elijah. At anong sabi? I pray thee, nanalangin ako sa iyo. Ibig po ba sabihin, Diyos na si Elijah? Isip-isip naman pag may time. At alam naman natin, napakalinaw, na hindi lahat na mga imahe sa Biblia ay mga Diyos-Diyosan. Sa Harper's Bible Dictionary, ito po ating mabasa mga kapatid. All idols are images, but not all religious images are idols. See? At di lang yan mga kapatid, ito pa ang sabi. Magugulat ka sa sabi, sa tuligsa ni Pastor Edwin Canonigo. Pinag-aralan kaya niya? Bakit? Pakinggan ninyo. Kahit sa maraming panahon at maraming pagkakataon, sinabi na namin sa sanlibutan, sa buong daigdig na sa Biblia, walang mababasa na Senyor Santo Niño. See? Sa maraming pagkakataon, sa maraming panahon, sinabi na niya sa buong sanlibutan na sa Biblia ay walang mabasang Senyor Santo Niño. Ganon na ba talaga ka-inosente itong mga pastor na tumutulig sa simbahang Katoliko? Bakit inosente? Natural. Sinasabi niyang walang mabasang Senyor Santo Niño sa Biblia. Bakit? Dahil hinahanap niya ang salitang Senyor Santo Niño sa Cebuano Bible o kaya Tagalog Bible. Excuse me po. Ang salitang Santo Niño o Senyor Santo Niño, hindi yan Tagalog, hindi yan English, Spanish yun. Kaya kung sasabing walang mabasa, abay, eto, tingnan ninyo mga kapatid. Lucas Kapitulo 1:35. Respondiendo el ángel del Hijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, e el poder del Altísimo ti cobrera con su sombra. Por eso el Santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Ano yung Santo Niño yan sa Spanish? Banal na bata, Holy Child. Tumutukoy yan sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, baka pagkatapos ay kayo pa ang babalingan at sakmalin nila. Ano po ba yung banal na bagay na napasakamay nito mga nagsusulpotang sikta? Wala ng iba mga kapatid. Kung anong bagay na banal na napasakamay nila. Sa
Roman Catholicism by Loren Bettner, page 102. Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. So, natanggap nila ang Biblia, kaya nakabasa lang sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Abay, sinasakmal na tayo. Tama ang sinabi ng ating Panginoon Hesukristo. San Mateo Kapitulo 5, 7:6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Tanong, sa Biblia ba, sino yung mga aso na yan na tinutukoy? Sa Isaias Kapitulo 56, versikulo 11, oo, ang mga aso ay matakaw. Sila ay kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangagkakaunawa. Sila ay nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Kaya alam ko na nagsubaybay si Pastor Canonigo ngayon, hindi po layunin natin na saktan ang damdamin ng kanyang mga kaanib o kay Pastor Canonigo. Pero mabuksan ang kanilang isipan sa paninira sa simbahang Katoliko. Una, Kahit sa maraming panahon at maraming pagkakataon, sinabi na namin sa sanlibutan, sa buong daigdig na sa Biblia, walang mababasa na Senyor Santo Niño. sa maraming pagkataon, inexpose mo ang pagiging inosente mo kung walang mabasa na Santo Niño sa Biblia. Lucas 1:35, Aseque al Santo Niño, cueva y nacer, lo llamaran Hijo de Dios. Yun lang po, maraming salamat. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.